Hello! Ako po si Butch Francisco at bago ko i-introduce ang kasama ko ay nais ko muna siyang batiin ng Happy Fiesta. Fiesta ba na ngayon ng ano? Di ba pinagpe-pestahan ka ngayon? Hindi lang ako, pati si Ricky Yun na nga, Reyes. dalawa sila. Yung talaga yung kambal. Oo. Yung pambansang mama at ang pambansang mother. Pero alam mo, Mother Ricky. I was invited sa isang LGBTQ event sa Intramuros. Tinanggap ko, pero nag-second thought ako. Sabi ko, sandali. May mga doon sa aming mga interview, may mga nagagalit. Wag na lang din ako tumuloy. Natakot ako. Sa bashers, mga ano lang naman yan. Pero syempre, alam mo naman Hanggang ako. laptop lang yan, tsaka cellphone. Alam mo na ako, peace-loving citizen. So, paano sige? Nag-umpisa yun, in-invite ka. Okay. Ganito. Ganito. Ni Tony G. Actually, nung ma-receive namin yung invitation, si Ricky muna eh. Okay. Sinabi niya sa akin, kapatid, meron tayong invitation dito kay Tony Talk. Sabi nga nun, kailan ka available? Sabi ko, sige, anytime available ako. Kahit na may show ako sa abroad, available ako. Kasi, pambansang kalad ka rin. Kalad ka rin. Sabi ko, gusto ko yan kasi nga, napapanood ko naman yung kanyang mga tema ng kanyang interview. Sabi ko, may katuturan. Parang pag may sinabi ka, parang matitimo sa mga kaisipan ng mga taong nakikinig sa kanya at nanonood. Hindi, alam mo, ito although kahit na sabi natin hindi ibang channel siya, gumawa na ako ng article dun sa column ko sa Daily Tribune. Nag-name ako ng pinakamaayos na mga vlogs. Ang pinakagusto ko talaga kay Tony because marunong siya magtanong. Pero alam mo, nung makita ko yung yung invitation na yan, I readily said yes kasi nga, nung araw impressed na ako sa kanya magaling naman talaga siya. Magaling, hindi lang yung galing. Kasi ibang klase na mukha nito. Sabi ko nga sa kanya, yung off-cam namin, alam mo, ang ganda ng panga mo. I like that shape, yung kwadrado na ganyan. May panga. Hindi, sabi niya, hindi, maraming ayaw ng konti. Hindi, ako, as a designer, gusto ko yan. Ang mga Vogue magazine, tingnan mo, puro panga ang mga model. So, lahat sila mo ang kahadeyero. Okay, yeah. Then, na-mention ko ito, siyempre, proud ako. Hoy, mag-guest kami kay Tony G. Alam mo, sila lahat ang bash. Lahat ang in-invite mo. Marami nagsabi sa akin, alam mo, galit kami sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Siyempre, hindi ko na inaalam ko ano yung galit na yon. Ngayon ko lang nalaman nung pagkatapos ng interview, na lumabas na yon. Ano ba kinagagalit ako kay Tony G? Invite ba itong tao? Hindi lang kayo pareho you're not on the same political side of the fence. Politics ba ito? Wow, hello! Hindi ko alam. Hindi ako'y neutral. Hindi nga, pero yun ang kinagagalit sa kanya. Ako, mahal ko siya. Although, tanggapin na natin, hindi kami pareho on the same political fence. Sa may studio niya, curious. Ay, nako! Sana tayo, yung ating studio, marating na natin yung ganong status na talagang andon ang mga guests mo, may waiting area, andun yung makeup room, at higit sa lahat mga chocolates, nagkalat yan, mga chippies, at ang mga tubig ay talagang kulang na lang bumaha sa dami. Nandiyan ba yung mga ninenok mo? Bilib ako, at saka ang ganda ng pagkakagawa. Sabi ko, parang napaka-professional ito. Parang natalbogan pa nga ang ABS nun. Hindi, care me lang. Parang, bigger fiesta. Hoy, mahal ko ABS. Dahil sa ABS na nagkameron ako ng ganitong klase na kaalaman tungkol sa broadcasting. And then, eto na, kasi parang nangyari, parang napakarami ng gay issues na tinalakay dun sa... Was it because dahil Pride Month nung ginawa nyo? Yes, it was Pride Month. Oo. Kasi, kaya siguro inimbita kami ng lola mo dahil, kami daw ang mga para kumbaga sa the oldest existing fagot in the world. Meron pa ba mas tatanda pa sa inyo? Para naman, meron pa naman. Ano ka ba naman? Functioning? Oo naman. Sige, kasino? Wala akong makilala. Wala akong matandaan. Wala akong matandaan. Okay, unang-una, yung issue, yung entitlement. Ako yung nagsalita nun. Hindi kasi ganito yon.
kasi napag-usapan muna Sojibil, right? Okay. So ngayon, si Ricky talaga very vocal about it. Nung sinabi niya na si Senator Ontiveros daw sinusulong ang Sojibil, si ano naman, biglang sumagot ang lola mo na, ako ang nagpahinto niyan. Sabi ko, napatingin na rin ako, bakit? Legislator ka ba? Parang gano'n. May gano'n talaga lobbying. Oo, may lobbying, syempre. Pero syempre, ang lola mo, si Ricky, maraming kaibigan niyan sa Senado, at sina Tito, Vic naman ako, sina Tito Soto, I mean, marami mga kakilala dyan, kaibigan, hindi na kakilala, kaibigan na pwede niyang ma-elbow. So ngayon, doon nag-umpisa ang dahil sinabi ni Ricky. Bakit ka ayaw niya? Okay, reveal ang Sojibil, karapatan ng mga LGBTQ++. Gays, na maraming mga bagay na nakapaloob doon. Although, hindi ako masyadong aware dahil unang-una, wala akong pakialam. Kung may Sojibil man o may walang Sojibil, okay lang sa buhay ko. Life goes on. Life goes on. Unang-una, as a bakla, nowadays, respetado na naman ng tao. Mas mataray pa nga ang bakla kaysa sa mga tunay na straight na people, Babae, Tapos ngayon, babae, lalaki, parang mas nangingibabaw pa nga Ang dami-dami mga privileges ng mga bading. At saka, ang ganda na ng pwesto society ng mga bading. Tapos, unlike noon, when I was younger, during the 70s, the 80s, and 50s. Hindi pa naman. Hindi, pwede na yun. Pwede na yun. Okay. During the 50s, lahat ng bully, lahat ng lait, lahat ng kahit yung mga kamag-anak mo lalaki, kahit ang tatay mo, syempre galit sa inyo. Kasi hindi pa nila nalalaman kung ano talaga ang bakla. Hindi pa nila nalalaman ano ba talaga ang role ng mga taong ito sa mundo ito. So ngayon, sabi ko, ngayon, wala naman akong complain. Hindi naman ako binabastos kasi nga, unang-una, ang isang bading, para gusto mong igalang ka, naniniwala ko sa kasabihang respect begets respect. Kung halimbawa, at ikaw magpapakadugyot ka, hindi mo aayusin sarili mo, magdadrugs ka, lahat na lang klase ng bisyo gagawin mo, talagang hindi mo ma-achieve yung gusto mong mangyari sa buhay mo na irespeto ka ng komunidad. So ngayon, dapat alamin mo maigi kung paano ang the best way para mabuhay na may respeto sa iyong kapwa mo. At ganun din naman, irespeto mo sila para irespeto kanila. Kasi yung ibang mga bading naman, wala naman sense of propriety. May mga issues dyan na bakit daw pinagbabawalan ang mga kabataan na gustong graduate na nakabestida, yung mga bading na hindi nakakonforme sa required uniform for graduation. Syempre, bawat isang paaralan, kanya-kanya yan kanya-kanya yung rule set. Dapat mag-abide naman tayo doon para respeto na din sa paaralan na pinagtapusan mo. Ako, yun ang thinking ko doon. Kaya sabi ko, kung may Sojibil, kung walang Sojibil, okay lang yan. Sige lang. Tapos isa pa, yung napag-usapan din, ako daw okay daw sa same-sex marriage. Honestly, hindi ako. I mean, bakit? Kasalanan ko ba yun? Ba't sila magagalit tungkol doon na, alam nga naman, porket gusto ninyo, ayaw ko, ano ba naman yun? Pag-aawayan ba naman natin yun? Siyempre, hindi. So wala kang... To each its own. Sandali, ito ba'y dahil, may nag-alok ba sa'yo ng kasal nung araw? Wala nga Kaya now we know. Hindi kasi nga, aking thinking kung yun yung tunay na babae, lalo ngayon, yung mga present generation, ayaw na ka nila magpakasal Hindi, totoo yan? Totoo! Hindi ayaw mga mag-anak yung iba Ang ayaw, totoo yan. Tapos ngayon pa, nahahabol tayo na unang-una, ang salitang kasal, tradisyon. Igalang natin yung tradisyon ng ating mga ninuno. At higit sa lahat, kung tayo man naniniwala o hindi naniniwala sa simbahan, sa patakaran ng simbahan, again, irespeto din natin sila doon sa bagay na yon. Kaya ako naman, yun ang aking thinking. Sabi ko,
ano ba talaga? What will you get out of that same-sex marriage? Number one, kung nagmamahala kayo, pwede naman kayo magmahalan as partners eh. Pwede naman kayo mag-honeymoon na kahit walang basbas ng pare. Parang si Mother Ricky. Si Ricky, imagine, inabot sila ng 50 years together. Oo. Si Chris Aquino, di ba? Oo, parang ganun na nga. Chris Aquino, ito yung partner niya. So ngayon, hindi si Chris Aquino. Oo. So ngayon, multimedia star. Ay, hindi yon. Ang gusto kasi ng iba, para daw ma-secure yung kabuhayan na kunwari meron silang conjugal property, pwede naman yung daanin sa kasulatan. Pwede mo kayo kunwari, para just like in any business, maglagay kayo lang ng partnership na letter or testament, ang tawag sa ganon, living will. Living will. Pwede naman isolve yun sa ganung bagay. Huwag doon sa marriage. Igalang na din natin ang ginawa ng ating mga magulang. Marami naman sa kanila dyan mga magulang nila ikinasal. Ginalang nila yung mga magulang nyo ang sakramento ng kasal. So, para sa akin, yun lang. Pero syempre, kung gusto ninyo pakasal, hindi ako magagalit sa inyo. Tulad ng huwag kayo magalit sa akin kung hindi ako naniniwala sa kasal. In the first place, wala naman sa Soji Bill ang same-sex marriage. Tandaan ninyo yan. Hindi yun nakasama doon. So ngayon, ang Soji Bill kasi, pinangangalagaan lamang natin katulad ng limbawa ng ating mga health benefits na pwedeng i-share nung kapartner, partner without being married, ganon. Kasi may maraming paraan para matupad yung mga ganong mga gusto na mangyari na gagawin sa atin ng gobyerno. And katulad nga ni Mayor Belmonte, ang ganda-ganda ng kanyang program tungkol sa bagay na yan. So, ano yung program niya? Yun nga, na pagka nagkasakit ka daw, yung iyong pwede kayo mag-share sa same card. May mga card yun, mga benefit o mga PhilHealth, parang ganon. So that is a very good suggestion kasi masarap naman talaga na mabuhay ka, na may ka-partner ka. Mm-hmm. Pero yung mga tungkol doon sa mga ginagawa ng mga nanay natin, huwag na natin gayahin, yaan na ninyo yun. Pero ito again, huwag naman kayo magalit sa akin just because ayaw ko ng same-sex marriage. Pero hindi ako galit sa inyo ha. Kung sige, magpakasal kayo, maghanap kayo na magkakasal sa inyo. Pero okay lang yan. Yeah, hindi ka naman galit sa kanila, pero sila galit sa'yo. Ganun ba yun? Oo. Kaya nga nagbabash. Kaya nga naniniklod na nga ako sa kala, huwag kayong magalit sa akin. I am the sweetest person. Ang asim nun, ha? Naasimat siya. Oo. Anyway, so pagkatapos, so basically, pero meron namang positive feedback naman. Oo, yan. Yun. Yan naman sa pag-usapan. Sige. Ano yung mga positive feedback? Alam mo, tama yung aking desisyon na mag-guest talaga dito kay Tony Talks. Dito ko napatunayan talaga na napakalakas pala nito kanyang platform na ito. Dahil sa daming nanonood sa kanya, alam mo, ang daming nagtuwa sa akin. Honestly, saan? Sa bangko, pag nasa bangko ako. Kasi naman, preferred client ka. Hindi, sabi ganun lang, Mama, baw kami sa iyo. Ang galing mo talaga. Alam mo, natuwa sila sa friendship namin ni Ricky, yung aming okrayan, tuwa sila doon. Tapos, natuwa naman sila doon sa aming humble beginnings, how we strive harder, at saka kung paano, lahat, kung anong ginawa namin para umasenso, at yung aming mga pananaw tungkol dito nga sa pagiging LGBTQ member ng community. Maraming sumasang-ayon. Alam mo, marami ako mga bading na from different places. Meron nga ito ang hindi ko nakakalimutan. Isang bading na taga Papua New Guinea. Okay. Sabi nga nila, bakit naman yung ibang mga gays, bakit nagrereklamo pa dyan?
ligayang maligaya nga kayo diyan eh. Libreng-libre kayo. Gumagalo kayo sa community according to your wishes. Kahit anong gusto nyo, pwedeng-pwede. Dito kami sa Papua New Guinea, huwag kang aastang bakla dito, huwag kang magbibistida, kung hindi, dudumugin ka ng tao. Kaya sabi ko, come to think of it, na we are blessed na rito eh. Marami ng mga nagkukonsente na sa atin eh. Tapos marami din naman ng mga bading kasi as a matter of fact, marami mga officials ng mga LGBTQ communities na yung associations, may kaibigan nga ako dyan na isang secretary general eh, talagang against din sa SOGI bill. Sinabi niya na pwede naman tayong mabuhay na matinong bakla without the SOGI bill. Nasa pagpapatakbo na lang ng ating buhay ito. So, as we speak, yung SOGI bill, hindi nga na-approve dahil nga kay Mother Ricky. Hindi naman. I can speak for Ricky. Pero siguro instrumental din yung suggestion ni Ricky sa mga, syempre hindi naman siya ang nakapagtalo doon sa, nakapagbalik taktakan doon sa Kongreso. Syempre, yung mga kakilala, yung mga kaibigan niya na public officials, siguro ifinid niya yon. Magkaibigan talaga kayo? Well, not this time. Hindi paligay ko yon. Malaking malaking bagay ang sinabi na yon ni Ricky. Well, pero so ikaw, whether ma-push yun o hindi, ay okay lang sa akin. Life has go on with me. Okay lang. Eh, ano ba magagawa ko? Pero take note. Gustong-gusto ko ang nangyayari ngayon sa LGBTQ community dahil nagkakalipon-punan na sila sa isang layunin. At saka, maganda na ang samahan, wag na lamang ang siraan. Kasi yun ang problema sa mga kabatingan. Kasi may mga mahalang, pero pagkakatalikod naman, siraan din naman ang siraan. So, dapat yun ang mawala. Pero yung pagkakaisa, pagkabuklod-buklod, gusto ko yun. I love that. There is strength in unity. Yun. And safety in numbers. So, mananalo ba sa impeachment? I think tumataas ang ang number of bashers mo ngayon. Okay. Remember, solid yung mga yan. Okay. Hindi, so diretso mo na nga sa mensahe mo sa LGBTQ+. Alam ninyo, ito ngayon LGBTQ Community Month, right? And dahil dito, nagkakameron tayo ng pagkilala ng lipunan sa atin. Ibig sabihin ng LGBTQ Pride Month. I am very, very proud of myself as gay, as much as I am very proud to you as LGBTQ members. Ang aking last parting word sa inyo, huwag tayo mag-away-away, magmahalan tayo at tandaan ninyo, ang opinyon ng isang tao ay hindi pwede maging pareho ng opinyon ng iba. Kaya igalang natin ang opinyon natin at igalang namin kayo sa inyong opinyon. And with that, mensahe mo muna kay Mother Ricky. Ang masahe ko sa Mother Ricky, kasalanan mo lahat ito. According to Butch, na dahil sa iyo, na-umpisan itong SOGI bill na ito, dahil sa iyong pagkaayaw sa SOGI bill, ako naman, kasama mo naman ako dyan sa bagay na yan. Hindi tayo nagkakalayo dyan. Although, there are some instances na magkaiba ang ating pananaw, pero this time, pareho tayo. We are the same mindset. And kaya mga kabaro ko, let's be very proud of ourselves. We love you. I love you. And I know God loves us. With that, maraming salamat at sana ay tigilan nyo na ang pagbabashing. Teka, buburahin ko na lahat ng mga sinabi ko. Wag na So anyway, maraming salamat ulit. Hanggang sa susunod, we will try to interview si Mother Ricky Reyes kung sila ay nag-uusap ni Mama Rene Salud. Okay. Please don't forget to like and subscribe to our channel, PH Time. This is Time to Talk. Please like and subscribe dito sa channel namin ni Mama Rene Salud. Maraming salamat.
at magkakameron kayo ng pera.